Sir, nandiyan na ho si Villamar. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila, puro kami session doon. Salamat kaya pala at pinaunlakan mo pa anyaya ko. Kaya lang ako naparito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sasabihin sa akin. Hindi mo man lang akong bago kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa Kongreso. Binabati kita. Dahil tinutupad mo ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na nating ipagpatuloy yung nabimbing nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuo ka lang sa inaalok ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari? Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit ayang pang ibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ebangelista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kailan mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi kang mainit, Pepe. Matagal saan tayo nagkaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa agos. Marami tuloy ng dadamay. Iyon diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sabihin, patag ang lupa nilalakaran mo. Dahil alam namin na hungkag ang ilalim nito. Malalim pa sa lungga. Wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan. Nang nakaharap ako. Kaya, eto ang likod ko. This is the master's bedroom, and it has a sliding door going to the terrace. How about this room? This one? This part, this is the security Ma'am? para kay Carding. Karding, telegrama. Sige, salamat.
Panginig na! Boss! Panginig na! Alis na! Ito na, boss, oh. Alis na to. Yan ba kapatid ni Pepe? Yung. Yung. Ontario, tira na. Tagal nyo naman. Puro panapon naman. Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Shona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundar kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Alika! Alika! Mimi! Ayun! Atras! Atras! Oh. Ah! Tara! Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na yung ipinawis ng manalangin ka sa halamanan. Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. Kawalan at patawarin ng kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kawalan
O Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasa ng iyong kamahal-mahalang balikat. Kawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Pepe. O Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang Tay, pinaknik sige. at sinubad sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ganitong oras pa lang eh. Talagang tahimik na tahimik na. O, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang Pag ganitong kamay, gabi na, nakukuha ng mga pakot, walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Alang-alang sa tagiliran mong Siyempre, gusto kong malaman. ng isang matalim na si Gusto kong malaman kung saan inaabot ang aking kapatid. at tubig. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Dulyente. Na sa pagsakop sa Nag-iisa ba siya? ay inibig mo Hindi. ikaw ay pangalan. May kasama siya. Tumulo ang iyong mahalagang dugo sa Hindi ba siya nadala sa ospital? pinalipusta ng mga Hudyo. Hindi na. Napasa kamay niyong mga Nang dumating ang balita sa amin, ni Judas, nasa morgue na siya. mga lubid. Nandat na naman namin. Paripahan. Naayos na ang bangkay. Tulad sa korderong walang sala, iniharap kay Anas, kay Caifás, kay Sa sementeryo kanina. Sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? at Ah, ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Masipag yun. Kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Congressman, kaya siya hinahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, teka Sigurado muna. kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, Hmm, may gusto sana ako itanong sa'yo eh. ano yon? Eh kasi, Sige na, kuya. Sabihin mo na. ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun eh, kung mataas ang grado niyo sa eskwelahan. Kay Mang Vicente niyo lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente oh. Ganda-ganda na ng umpisa niyo. Sinira niyo pa sa uli. Chong, Hmm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. Totoong sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng Chong. Oy, oy, oy. Pasok na kayo, baka mahuli na naman, ha? Sige po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa Baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho mga Lipyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh, ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng masakal sa Baryo Tanglawan. Eh, sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Abay, paano nga nakasuot sundalo? Kung nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh, yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan ng mga tauhan ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, tiyak hindi alam ni Major. Ako, hirap na rin magtiwala sa mga yan. Armadong mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Dulyente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga Lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Dulyente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kayo na lang ho. Sandali lang mga kasama. Gustuin ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit doon sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tiga rito sa atin ang karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila.
Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga Maynila yung si Carding Villamar eh. Maaaring hindi niya taglay ang katangian ng namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pa nga'y, mukhang mahina ang loob. Mga Alipio, mga bata ni Congressman dumarating. Oh, ano naman to? Mukhang may binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan? Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama ron eh. Heh, wag mo akong gawin tanga, Alipio. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko. Hindi naman katakataka Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kong mga gat. Palibhasa, tuta ka ni Congressman. Wag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit nalalaman mo, magino ko pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa hinihintay nyo? Alis na! Alis na kayo lahat! Sige! Alis na, uwi! Dali na! Halos lahat ng lupang nakatiwangwang dito ay pag-aari ni Congressman Doliente. Maliban lang sa lupain ng kapatid mo na mayroong mga 50 hektarya. Hindi niya makuha yun kahit doblehin pa niyang presyo sa pagbili. Kilala ko si Pepe. Ang anumang pinaghirapang ipundar. Panghabang panahon na yun. Tanda ko pa nung buhay si Ate Luming. Napasyal ako sa bahay nila. Napag-uusapan na nila ang pagbili ng ganito. Para sa kinabukasan ng wika nga. Hindi man lihitin mong taga si Pepe. Nagsikap siya ng gusto para rito. Pinagtulungan nila mag-asawa na matupad ang pangarap na yan. Alam mo, Vicente, sa bundok na yan, madalas kami mga aso ni Pepe noon. Alam ko. At dyan sa ilog na yan, dyan kami naliligo. At ang ilog din yan ang dahilan. Kaya pinupunta rin ni Congressman ng lupain ito. Anong ibig mo sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si Congressman sa mga ilang multinational para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupain ito. Palibasa, nasa gitna ang lugar nito kaya hindi matuloy-tuloy ang plano. Alam ni Pepe na magiging tapunan ng basura ng planta ang ilog na yan. Ganon talaga si Pepe. Kapag kasiraan ng kalikasan, Jack, hindi papayag yun. Wala pa ba yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Ay! Aray, ang sakit! Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binunggo ako eh. Anong hindi ikaw? Nambibita ka pa ng iba? Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nag-iinit sa akin eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry ha. Hindi naman talaga sinasadya ng Chone.
Chona, halika na. Alis na tayo. Sorry talaga, Lenny. Ah, ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Ano? Lalaba ka? Ha? Sumusama ka na, ha? Ang tapang mo, ha? Naman ang ugali mo, ha? Mas lalo ka na, ha? Chona, Chona! Ano ba? Magtulong pa kayo, mga kapatid! Oh, Uy, tigil nyo na yan! Bawat naman kayo! Lalo! Ano ang ugali mo? Mas lalo Hoy! ka na! Suplada ka! Aray! Tara na yan! Ano ba kayo? Amen! Kitera ka! Okay, tawin pa maging mo! Sige na, Lenny. Sige na. Pipiliin nyo, tataluin nyo, ha? Umaawat na naman po ako, Mang Squaw, ah! Tama na! Dami ka pang sinasabi. Halika na, Len. Resto mo! Hindi pwede istorbo yung si Hepe. At may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampa sana kami ng reklamo. Laban sa ginawa dito sa mga pamangking ko. Bakit? Ano ba nangyari? Nagkaroon ng konting away sa eskwela. Itong pamangking ko si Danny, umaawat lamang. Si Biglang Iskong kulot pumasok. ko eh. Yung laging kasama namang Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos si Skuho, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin. Sinagasaan po nung sasakyan nila. O sige, sige. Doon kayo maupo. At maghintay kayo. Bababa na si Hepe. Ang tataga naman ng mga taong yan, oh. Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, hinihintay si Hepe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa ulitin, malilintikan na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, huwag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Hepe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga ho. Oo, ano? Tungkol sa nangyari sa mga pamangking ko sa eskwela, kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumana sa akin, Cisco. Alam ko na ang tungkol dyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbong ka na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Villamar, yan pamangkin mo. Masyadong arugante. Barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga Villamar kayo eh. Magagawa nyo ng lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasampa ng kaso. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Tara. Pare! Hapon pa lamang daw, nandun na yung magtiyuhin. Pero nung harapin ni Hepe, gabi na at papauwi na nga. Binaliwala yung reklamo ni Carding at nasisi pa sila. Kanino mo pa naman nakuha ang lahat ng balitang yan, ha, Dominga? At parang nandun ka mismo nung nangyari yun, ha? Kanino pa ho? Di kay Sianang, yung nagtitinda dun sa harapan ng istasyon ng pulis. Ano raw ho ang ginawa nung karding na yun sa trato ni Hepe pagkatapos? Wala. Bakit pa siya pumunta ron? Kung hindi rin naman pala niya may paglalaban na nangyari kina Danny at Chona. Baliwala. Hindi mo naman masisisi yung tao. Bago lang siya dito eh. At marahil, lumalagay lamang si Carding sa legalidad na hindi umiiral dito sa Ebangelista mula nung mapwesto yang si Hepe Rodas. Pero kung buhay si Kapepe, malamang na iba ang nangyari.
tiyak na susugurin niya si Isko. Maghalo na ang balat sa tinalupan. Tanging si Governor na lamang talaga ang ating pag-asa. Kaya lang, hindi siya makakilos labang kay Doliente ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Pero balita ko, nagpapagaling na lamang siya sa isang ospital sa Maynila. Hindi na ho baling may sakit. Pero alam nating lumalaban. Di tulad ng karding na yan. Di lang pala mahina ang loob. Lampa pa rin, pati ang tuhod. 3 baretang sabon. Ito no. Ano pa ho? Tsaka po yung tsokolate at chippy para sa eskwelahan. At tsaka po yung baby cologne. Baby Colon. Opo! Bakit? Baby ka pa ba? Hindi ba? Sige na nga. Basta usahan, isang malaking pineapple juice. Solve na ako doon. Jean, Ho. ilagay mo ng lahat sa kahon, ha? Aha. Pati yung in-order kong bigas. At pasunod mo sa labas, ha? Aha. Yung tsokolate, chippy, at yung baby cologne. Pineapple Aha. juice ko, ha? Aha. Braulio, tinatanong ni Mang Edong kung pandinan dala yung manok. Sabi mo kay Edong, ang bahay niya, pati ang biyanan niya, ipusan niya na rito. Talaga bang magaling? Oh, 4 na panalo na ito. Hoy, pakita mo si Kasing-Asing. Akin na. Oh. Alam mo, may lat? Oh. Ha. Yeah. Pwede bang mahipo? Ba, hindi pwede. Kita mo? Ha? O, sasabihin ko kay Mang Edong. Sige. Braulio. Oh, hindi ba mga Villamar yan? Sige, salamat. Tara, magalis tayo ng malas. Balita ko, nagsampa ka raw ng kaso. Ikaw ba, Cisco? Ako? Bakit? Gusto kong malaman kung... Mga Alipyo! May away yung sa labas! Andun yung mga Villamar! Sandali lang. Nagkamali ka ng binabangga Karding Villamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo maperwisyo ang pamumuhay ninyo, bumalik ka sa lupa. Halik! Chong! Baka gusto mo. Ngayon pa lamang simulan ko na ang pamimberwisyo. Halik sa lupa! Halik! Wag, Chong! Huwag Chong! Huwag! Yeah. Matapang daw.
at may pananindigan ng mga Villamar. Eto! Isang Villamar, humahalik sa lupa! Oh, nakapagalis na tayong malas. Tabong na tayo! Kaya na. Kung ako sa'yo, Villamar, uuwi na lang ako sa Maynila. At alisin mo yung lupa sa bibig mo. Tara na. Ikaw na si Danny. Lalamig itong pagkain. Kanina ko pa tinawag yung dalawang yun eh. Sabi nila, mamaya na raw sila kakain. Tawagin mo uli. May pasok pa mga yon. Ano ba kayo? Dali. Kanina pa naghihintay eh. Nina. O, maupo kayo. Kakain na tayo. Sige ho. Wala pa akong gana kumain. Ako rin po. Hindi pa po ako nagugutom. Carding, kilala ko itong dalawang to. Pag merong gusto itong sabihin na hindi masabi-sabi, ayan, ganyan yan. Dahil ba dun sa nangyari kanina? Sabihin ninyo. Kasi po, hinayaan nyo lang bugbugin kayo ni Mang Braulio. Hindi po kayo lumaban. Hindi po kayo nakaganti. Ang dami pa naman tao nakakita. Hindi ba nakita na unahan si Kiki? Tsaka po, hinalikan niyo pa po yung lupa. Alam kong nararamdaman ninyo. Alam kong napahiya kayo. Nasaktan kayo dahil sa pinabayaan kong masira ang pangalan ng inyong itay. Ipagpatawad niyo sana na nangyari yun. Hindi po naman... Sir! Dr. Maloy! Habulin nyo! Tara! Dali! Dali! Madami pa tayo eh!
Sir, bigla akong nawala eh. Pero dito lang ho nagsuot yun. Vicente, nakita mo ba si Tonyong Kuba? Hindi ho. Nakaring lang kami ng putukan kaya napalabas kami. Ano ho ba atraso? May ninakawan na naman. Tuloy kayo. Hindi na, hindi bali na. Oras na makita mo, sabihin mo kagad sa akin. Oo. Tayo na. Tonyo, lumabas ka na dyan. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Wala. Hindi naman sa akin. Kati? Villamar? Oo. May tama. May tama sa likod yung kapatid mo. May tama sa likod yung kapatid mo. Mga ambo, kailangan kong tulong ninyo. Maaaring isa ka sa umahawak ng bangkay na aking kapatid. Ang gusto kong malaman kung sino yung mga taong nagdala sa kanya rito. Vicente, hindi ako humawak sa bangkay ni Pepe. Kung hindi ikaw, sinong naririto nung araw na namatay ang aking kapatid? Ewan ko. Naroon ako sa baryo Makiling. Nag-anak ako sa binyag. Nagiinuman kami ng kumpare ko nung barilin si Pepe. Paano mo nalaman na naparil ang kapatid ko? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ambo. Nadulas na rin lamang yung dila mo. Pagsabi ka na ng totoo, baka ikaw ang pasok din sa kabaho. Karding, maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Hepe. Konting lamig, Karding. Pulis ang kalaban.
Si Isko hanggang ngayon wala pa. Dito usapan na dadalhin yung pulis yun eh. Alam mo naman yun eh. Baka duman pa doon sa shota niya. Doon sa barang sagpat. O, lagi na lang tayong pinaghihintay. Waiter! Yung bote namin! Wala na itong laman. Ako na ang magdadala nito. Sige, sir. Ngayon, ikaw ang humalik sa lupa. Halik! Saan? Emmett! Hahalik ka ba o hindi? Ha? Emmett, tayong kabayo ito eh. Hindi ka halik? Halik na, halik na. Bao. Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Magandang umaga ho sa inyo. Si Teban talaga. Naniniwala na ako mahaba ang paa mo. Tuwing pupunta ka rito, oras ng pagkain eh. Nasa tiyempo lang ho. Halika't mag-almusal ka na rin. Oo, naku, huwag na ho. Presi. Maraming salamat sa inyo. Huwag na lang. Nako, malamang na may dala na namang kwento tong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yon? Yun yung tungkol kay Gardeng. At balitang balita na dito sa buong Ebanghilista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Braulio at sa mga kasamahan nito. Pambubugbog? Oo! Nasisiguro niyo hubang si Carding yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Carding Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang-kita ko kung paano pinahalik si Braulio sa tayong kabayo. Teban, nasa harap tayo ng pagkain. Totoo ho namang pinahalik sa dumi ng kabayo eh. Mga Libyo, kakain na ho ako. Ako na ho kukuha ng plato. Parang nabuhay si Pepe. May nangahas na muling labanan ng pangkat ni Congressman Doliente. O ano ngayon, Clarissa? Ano sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Pinapauwi mo pa ngayon tao sa Maynila. Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Na, paano kayo? Ba't kaya naman itsura nyo? May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasulong mo sa akin? Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa ako nakapagpapahinga. Iyon yung kapatid ni Villamar na tiga Maynila dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan, tumuloy na kayo sa race house ngayon din. Inihintay na kayo ni Hepe. Carding, kung sakali mga kailangan ka ng gamit, narito lang to. Kilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltahan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya.
Kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Si Hepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, Mangambo. Bukod sa tinutuluyan mo rito, meron ka pa bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang. Opo. Huwag kang mag-alala, Mangambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko, Sir. atid mo si Ambo, ha? Huwag kong pababayaan. Opo. Maraming salamat po, Hmm. Congressman. Walang ano man, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Congressman. Boss, tungkol kay Villamar, pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda. Bago natin bingwitin. Pag pumalag, tsaka natin limasin. Hayaan mo, ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan ang tungkol sa misa para sa pasyam ni Pepe. Aasahan din namin kayo sa bahay, Father. May konting salo-salo pagkatapos ng misa. Yun lang pala eh. O sige, makakasama ako. Siya nga pala, nakarating sa akin ang bulong-bulungan sa mga ginawa mo sa mga tauhan ni Congressman. Kilala ko ang mga taong yun, kaya mag-iingat ka sana, Karding. Salamat sa inyong paalala, Father. O sige. Carding, meron daw sasabihin sa'yo mga ito. Pasensya ka na, Chong. May kasalanan ako sa'yo. Sarili ko lang inisip ko nung pinagbitang kita. Wala kang nagawang kasalanan, Dani. Ako man ay dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Masyado kong minaliit ang pagsukat sa iyong pagkatao. Sa tuwing naaalala ko ang aking inasal sa palengke ay lalo lamang lumilinaw sa akin ang aking nagawang pagkakamali. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang dapat alalahanin, Clarissa. Carding, may dumating na sulat sa bahay. Galing kay Congressman. Anong nilalaman? Iniimbitahan tayo. May handaan daw. Dadalo ka ba? Gusto ko siyang makilala. Pagpasensyahan nyo na ako kung napaghintay ko kayo. Marahil ikaw si Carding Villamar. Ako nga, Congressman. Salamat naman at pinagbigyan nyo ang aking paanyaya. Clarissa, Rosel, Gina, Magandang gabi sa inyo, Congressman. magandang gabi rin. Sir. Salamat.
At si Vicente, ang taong pinagkakatiwalaan ni Pepe. Siya nga pala, Kardeng. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Kardeng, huwag mo sanang mamasamayin kung nagtanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala nagtatrabaho. Maswerte ka. Pihikan yun sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga Lipyo. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang? Hanggang ngayon ba naman, maluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo? Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At dyan din ang dahilan, Kardeng, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Didiretsuhin na kita bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iaalok ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ng lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masawi ang iyong magina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Hihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ng ito. Magkasama-sama tayo. Didiretsuhin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan hindi atake sa puso ang kinamatay ng aking kapatid. Hindi ba, Hepe? Mukhang may ibig kang tukuyin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi porket napangasan mo mga tauhan ko. Pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente? Wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Hoy, Villamar! Ito tandaan mo! Akin ang ebanghelista! Ano man ang gustuhin ko, siyang masusunod! Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin ngayong gabi! Tandaan mo yan! Waran!
Braulio, ano na balita? Batong-bato na kami sa kahihintay dito. Sanay naman kayo sa kanyang buhay, Alam niyo naman hindi kayo pwedeng gumala at baka mamukha kayo. Alam mo, Braulio, hindi mo na kailangan sabihin sa amin yan. Aral kami sa mga limitasyon namin. Sa tagal na namin sa trabahong ito, hindi lang kayo ang aming napagsilbihan, kung sino-sino na. Kaya naman malaking bayad sa inyo, Kahit ultimong pahinga, bumabatak ang metro nyo. Ayaw nyo pa ba yan? Yun, kain tulog. Kain tulog lang ang nangyayari. Sayang ang training namin. Hindi kami sinanay para lamang magmasakar ng isang maliit na baryo o manggulo lamang. Sisiw yan sa kakayahan namin. Parang nakakainsulto. Sandali lang ang paghihintay natin. Yan ang gusto kong marinig. Sa darating na Sabado, nandito na si Governor. Tulad ng unang pinag-usapan natin, papatayin mo siya. Na ang lalabas na may kasalanan ng mga taong labas o militar. Mabuti na yung maraming lali dito. Magiging madali kay Congressman at sa mga taong ilalagay niya ang kontrol ng kapangyarihan sa buong lalawigan. Mabuti nang walang oposisyon para walang papalag, hindi ba? Pero sa gabing ito, may patitira ako sa inyo. Latak ng oposisyon. Saan naman ito? Ituturo ko sa inyo ang bahay ng mga Villamar. Kapag ando na kayo, ubusin niyo lahat ang mga Villamar. Walang problema doon. Gigisingin ko na ba yung mga bata? Huwag muna. Maaga pa. Hayaan mo na sila makapagpahinga. Alam na ba nung dalawa na isasama mo sila sa Maynila? Hindi pa. Pero kinakailangan gawin ko. Sa nakita kong inasal ni Congressman kanina, alam kong may gagawin siyang hindi maganda. Ayokong madama yung mga bata. Ngayon, kapag nakita kong palagay ng mga bata sa galaw sa Maynila, agad akong babalik. Tonyo! Ano nangyari sa'yo? Talo, kunwari, Tatawag akong doktor! Tama mo eh! Victor, Victor, Talo, Halika, doon tayo sa loob. Victor, Talo. Kunwari, sundalo. Patay ko, Bernard. Tago. Punta sila dito. Patay buo pamilya. Villamar.
Gumising kayo. Bakit ho? Huwag kayong maingay. Dito kayo. Pag sabi kong takbo, tumakbo kayo silong. Takbo! Kuya, bilis! Dani, Jonah, doon kayo magtago sa taas. Eh, Chong, pero Huwag kayo alis sa paligid na ito. Babalikan ko kayo. Kaya doon na kayo. Tigil! Che, dali niyo yan. Yes, sir. Bakit dinala mo pa sa loob? Kaya mo naman tapusin yung sa lugar na pinaghulihan mo sa kanya. Wala pang kasabit-sabit. Pero boss, hindi ko pwedeng gawin sa harap ng mga ibang polis na kasama ko. Kahit nasa ilalim ko mga ito. Alam mo naman boss, iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng tunay na kaugnayong sa'yo. Eh di ginamit mo sana ang utak mo para mailayo sa mga yon. Hindi ho kasi ako makagawa ng desisyon kung wala kayong utos. Lalo na tungkol sa mga Villamar.
Yan ang hirap eh! Hindi mo kontrolado lahat ng mga tao mo! Meron pa tayong pinangingilagan! Hepe. Bukas, paggising ko, ang gusto ko, burado na sa utak ko. Ang Karding Villamar na yan. Opo. Sige. Ikaw! Boss! Yung paghahanap sa mga bata. Tuloy pa rin yung paghahanap, boss. Yung lahat nung pwede niyang puntahan, pati yung mga dating kaklase at kaibigan, pinababantayan ko na rin. Kaya kung hindi sila makakalabas ng bayan, hindi mo matatapos ang gabi, tiyak na masasakutin natin sila. Ano pa ho? Saan ka ang sigarilyo? Ito. Ito bayad. Kuya, ba't ang tagal-tagal mo? Naghanap pa ako ng makakain natin eh. Oh, kumain ka na. Kuya? Natatakot ako. Bakit ba tayo nahabol ng mga sundalo? Bakit ba nila tayo gustong saktan? Ewan ko. Siguro dahil Villamar ang pangalan natin. Kuya, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pwede. Diba? Sabi ni Chong, huwag tayong alas dito hanggat di siya bumabalik. Ba't wala pa siya? Ewan ko eh. Natatakot na ako, kuya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Villamar! Kumusta ka na, Karding? Hindi ka ba nila sinaktan? Nag-aalala ako kung napaano ka na eh. Larissa, puntahan mo ang mga bata. Iniiwan ko sila kagabi, doon sa guhong hagdan bato, na inugatan ng isang malaking puno. Alam ko ang lugar na yon. Hanapin mo sila sa paligid na yon. Nasabi ko sa kanilang huwag lalayo sa lugar na yon. Ikaw, paano ka na? Ang mahalaga yung mga bata. Tiyakin mong ligtas sila. Danny? Chona? Danny? Chona? Nakita nyo? Hindi boss eh. Wala eh. Sige, hanapin nyo. Nandyan lang yun. Bilisan nyo! Tara! Aling Clarissa! Aling Clarissa, ang tsukating po namin. Nasaan ho siya? Pinasusundo niya kayo sa akin. Uwi na po ba tayo? Hindi muna. May mga taong umaali-aligid sa labas na naghahanap sa inyo. Pagkagat ng dilim, tsaka na lang tayo aalis dito. Siya nga pala, may dala akong pagkain.
Sente? Dito sa kabila. Karding, kailangan makalabas ka na ngayon dito. Nasa pangarib ang buhay mo. Sente, yung mga bata, si Clarissa. Ewan ko, hindi ko alam. Ang importante, makalabas ka na ngayon dito. Hindi ko ba kung sasalvaging ka. Marami na silang tinigok dito. Kusa, tao. Tao sa labas. May dala ako. Eto. Oh. Sandali lang. Hoy kayo, may mainit na tubig ba kayo dyan? Meron na, sir. Pengi nga. Dali! Oo, sir. Sir! Sir! Pasiliana, ang kamaran. Puntahan ninyo ang baryo Mapitak. Alamin niyo ang lakawan nangyari doon. Isama niyo na tuloy si Pinlock. Yes, sir. Sige, lumakad na kayo. Bandang kanan, bandang kanan. Kaliwa mo pa. Yan, Vicente. Yan, tulak mo. Tulak mo papunta rito. Yan, Vicente. Peralta, Sir. hindi ba off-duty ka na ngayon? Oo, sir. Kaya lang ho, hindi ko pa ho natatapos yung report ko, sir, eh. Di bale, nandiyan naman si Medina. Siya na ang magtatapos niyan. Tuloy mo na off-duty mo. Pahinga ka na. Sige, sir. Bandang kanan, bandang kanan. Yan. Itulak mo papunta rito. Maraming salamat po uli, sir. Maiwan ka dito, Medina. Pepe, ipapasyal na ba natin si Villamar? Buksan mo. Sige. Iputok mo. Nang matigok itong hepe ninyo. Baba niyo yan. Ayop ka, Hepe. Matindi ang ginawa mong pagtatakip sa pagkamatay ng aking kapatid. Sapat na! Dali mo! Okay!
Saan ang punta nyo? Dudulog kami kay Congressman upang iparating sa kanya ang hindi makatarungang pagpapahuli at pagpapakulong kay Carding Villamar. Hindi nyo ba alam kung gaano kabigat ang kanya kasalanan? Pero pinasok at pinaputukan ng kanyang bahay nang wala man lang dalang mandamiento ni aresto. Umatay siya ng mga tauhan ng pamahalaan ng mga tao ko. Paraanin mo kami. Si Congressman ang gusto namin makaharap. Hindi maaari. Kung ayaw nyo masaktan, ang mabuti pa ay maghiwa-hiwalay na kayo. Nasa batas ang aming sinasagawang pagkilos. Hindi ba't yun ang tungkulin nyo? Ang pangalagaan at ipatupad ang batas? Tama ang sinabi mo. Tungkulin namin pangalagaan ang katahimikan at kapayapaan ng mga tao. Laban sa mga nanggugulong katulad nyo. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nakakausap si Congressman Doliente. Ah, hindi kayo alis, ha? Hindi mo ba alam na naglalaro ako? Kasi yun, Congressman, nakatakas ko si Villamar. Ano? Paano nangyari yun? Nasa lambat yun na. Nakawala pa. Hindi ho namin sukat akalain. Ang ibig mo sabihin, sa dami niyong yan, nalusutan pa kayo. Hindi nga ho namin akalain. Binigla nga ho kami. Hindi namin alam na meron palang baril. Naunahan nga ho ako eh. Masyado ka kasi tiwala sa sarili mo eh. Kaya lagi ka napapahamak. Eto ha. Ngayon din. Pamalita mo sa buong ibangilista na magbibigay ako ng 100,000 piso sa sino mo makakapatay sa Carding Villamar na yan. Naiintindihan mo? Patay! Aling Esther! Makikisilong na ho kami. Ginaw na ho ang mga bata eh. Naku, Clarissa. Hindi pwede. Hindi pwede dito. Sa iba na lang kayo lumapit. Sige na naman ho. Kahit ho hanggang tumila lang ang ulan. Baka dito pa kayo makita. Pati kami, malintikan.
Sumunod kayo sa akin. Pumunta tayo sa kumpare ko. Napakawalang kaluluwa talaga ng dolyenteng yan. Pati mga batang walang malay, pinapapatay. Gawain lamang yan ng isang taong sirang ulo. Talaga matakaw sa kapangyarihan. Gusto niyo abusin ng mga Villamar. Tama naging pasya mo, pare. Nandito kayo magtago. Ligtas kayo rito. Lahat ng mga tauhan ko mapagkakatiwalaan mo. Ikaw nga kaagad ang naisip ko, pare. Siya nga pala. Alam na ba ni Clarissa ang nangyari sa kanyang ama? Maaaring sinasabi na ni Carding. Alam kong darating sa ganito.